Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Karate Kid Legends, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa Okagawa, Japan noong 1986, na nagbalik sa mga kaganapan ng orihinal na Karate Kid. Sa eksenang ito, ipinakita ni Mr. Miyagi kay Daniel LaRusso ang mga litrato ng kanyang mga ninuno, at lalo na ang unang Miyagi na nagdala ng karate sa Okagawa. Lumalabas na ang mga pamilyang Han at Miyagi ay konektado sa loob ng maraming taon. Nagbahagi sila ng mga kultura at estilo ng pakikipaglaban. Ang pamilyang Han ay dalubhasa sa Kung Fu, at ang pamilya Miyagi ay dalubhasa sa karate. Lumipat ang eksena sa Beijing, China, kung saan umunlad ng husto ang paaralan ni Mr. Han, na mayroon na ngayong daan-daang estudyante na sumusunod sa parehong mga tagubilin at estilo ng pagsasanay upang maging expert sa Kung Fu. Ang sesyon ng pagsasanay ay nag-ambala ng ina ni Lee na si Dr. Fong, ang numero 1 disciple ni Mr. Han. Ayaw niyang tahakin ng kanyang anak ang parehong landas ng kanyang kuya, na sa kasamaang palad ay namatay noong nakaraan sa kamay ng isang katunggali, na hindi tinanggap ang kanyang pagkatalo sa Beijing Championship. Simula noon, sinisi ng ina ni Lee ang Kung Fu sa pagkamatay ng kanyang anak, at sa makatuwid sa bawat pagkakataon na makukuha niya, ipinapaalala niya sa anak na si Lee na bawal itong gawin, dahil mahal na mahal niya ito at ayaw niyang mawala ito katulad ng kanyang kuya. Gayunpaman, ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita ay hindi para magalit, kundi para ipaalam kay Mr. Han na lilipat na sila sa Estados Unidos, partikular sa New York City. Naniniwala si Fong na ang pagbabagong ito ng tanawin ay makakatulong kay Lee na malampasan ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at isuko ang pagsasanay ng Kung Fu. Pagdating nila sa New York, nagpasya si Lee na kumuha ng makakain. May nakita siyang pizzeria sa malapit at gusto niyang bumili. Naabutan ni Lee ang may-ari na medyo sarkastiko na si Victor, nang humingi siya ng pizza na may cheese stuffed crust. Gayunpaman, magiliw na sinabi ng anak ng may-ari na nagngangalang Mia na hindi sila nagbebenta ng ganoong uri ng pizza, ngunit maaari siyang mag-alok ng iba. Tinulungan din siya ni Mia sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya sa isang tindahan kung saan makakabili ng toilet paper kung kailangan nila, dahil bago lang sila sa lugar. Dahil gusto ng kanyang ina na kunin ni Lee ang kanyang mga pagsusulit upang makapasok sa universidad, iginiit nito na pagbutihin niya ang pag-aaral upang makakuha siya ng matataas na marka, at makapag-apply sa universidad na kanyang napili. Sa pag-uwi ni Lee, muli niyang nakasalubong si Mia at nag-alok siyang tulungan ito nang nakita niyang nahulog ang ilang mga dala niya. Sinamantala nila ang pagkakataong ito na makapag-usap at makilala ng kaunti ang isa't isa. Nag-alok si Lee na dalhin ang kanyang mga bag habang naglalakad sila sa lungsod. Napadpad sila sa gym ni Connor, at ibinabalik nito ang mga alaala para kay Lee noong siya ay nag-practice ng Kung Fu. Mukhang medyo hindi komportable si Mia at hinikayat siyang umalis ng mabilis. Isa sa mga dahilan ay upang maiwasang makita ang may-ari ng gym na hindi lamang isang masamang tao, kundi dahil ang ama ni Mia ay may utang sa kanya na nagdulot ng problema sa kanyang pamilya. Ang lalaking ito ay hindi lamang ang may-ari ng gym, kundi pati na rin ang ama ni Connor. At nang pumasok ito ay ipinaalam niya kay Connor nang may panunuyan na may ibang lalaki na kasama si Mia. Nagalit si Connor at brutal niyang binugbog ang kanyang sparring partner. Sa ibang eksena, gustong ipaayos ni Mia ang isang bahagi ng kanyang pizzeria at ang clerk ay Chinese. Ang presyo na ibinigay para sa kapalit na bahagi ay masyadong mataas, at kung ang bahagi ay bago, ito ay magiging mas masahol pa. Dahil nagsasalita si Lee ng Chinese, siya ang nakipag-usap sa clerk at ipinaalam sa kanya na si Mia ay kanyang kasintahan, kaya nakakuha siya ng discount. Dahil dito, nagkaroon ang dalawa ng instant connection at chemistry sa isa't isa. Iminungkahi ni Lee na turuan si Mia ng Mandarin Chinese at bilang kapalit, ay ipapakita ni Mia sa kanya ang ilan sa mga lugar sa New York. Sakay ng isang motorsiklo, sila ay lumilibot sa lungsod, ngunit hindi iyon nagtagal bago magsimulang masira ang motorsiklo. Ngayon upang makauwi, kailangan nilang sumakay sa subway at sa kasamaang palad para kay Mia. Si Connor ay nasa parehong sasakyan kasama ang kanyang mga kaibigan. Mayabang na lumapit ito kay Mia para abalahin siya, at takutin din si Lee. Hindi ito gumana at nang tila nananatili ito sa ganoong sitwasyon, biglang sinuntok ni Connor si Lee sa mukha na nag-iwan sa kanya ng malaking black eye.
Sinabi ni Mia kay Lee ang dahilan kung bakit siya lumabas kasama si Connor noong nakaraan, ito ay isang pagrebelde lamang upang labanan ang kanyang ama, na tutol sa relasyon mula sa simula. Binanggit ni Mia na hindi ganoon si Connor noong una, hanggang sa nagsimula siyang mag-practice ng martial arts at naging agresibo at nagsimulang maging mayabang. Dinala ni Mia si Lee sa kanyang ama upang takpan ng make-up ang kanyang mata, dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na may kinalaman ito sa isang away. Magaling si Victor na mag-makeup dahil sa kanyang asawa, dahil dati ay isa rin siyang boxer, at sa napakaraming suntok na kanyang natanggap, natutunan niyang takpan ng makeup ang kanyang mga pasa. Gumagana ng maayos ang makeup sa gabi, ngunit sa umaga ay napansin ito ng kanyang ina, at muli niyang hiniling na huminto sa pakikipag-away at mag-focus sa kanyang pag-aaral. Dahil dito, mayroon ng plano si Fong dahil nakahanap na siya ng tutor para kay Lee, para tulungan siya kung saan siya nahihirapan. Sa gabi, inayos ni Lee ang ilan sa kanyang mga gamit, at nakahanap ng litrato kasama ang kanyang kapatid. Ibinabalik nito ang alaala ng isang espesyal na galaw na tinatawag na Dragon Kick, isang napakakomplikado na galaw na hindi nagawang maperpekto ni Lee. Kinabukasan sa paaralan, si Lee ay naprovoke ni Connor at ipinahiya, sa pamamagitan ng paghamon sa kanya sa isang away, kung saan hindi niya gagamitin ang kanyang mga kamay. Inaatake niya si Connor, ngunit medyo mahusay itong namamahala upang ipagtanggol ang kanyang sarili, at umatake ng walang mga problema. Doon ay sinubukan ni Lee na gamitin ang Dragon Kick na itinuro sa kanya ng kanyang kapatid, at kahit na ang hakbang na ito ay nagpalabas ng mga kamay ni Connor mula sa kanyang mga bulsa, hindi ito sapat at si Lee ay natalo. Habang pauwi, nakahanap si Lee ng flyer sa mga advertisement sa pader para sa paparating na 5 districts tournament. Binanggit ni Mia kay Lee na si Connor ay palaging nananalo sa bawat tournament mula noong nagsimula siyang lumahok. Sa gabi, gustong tingnan ni Lee ang motorsiklo ni Mia kung maaari niyang ayusin ito, nang dumating sa pizzeria ang isang grupo ng mga lalaking nagtatrabaho para sa ama ni Connor, para kunin ang utang ni Victor sa kanila. Ngunit ang mga lalaking ito ay napakamasama at inatake din si Lee. Nang mapagtanto ni Victor ang sitwasyon, sinubukan niyang pangasiwaan ito, ngunit hindi siya umobra at hinampas ang kanyang ulo at saglit siyang nawalan ng malay. Walang ibang pagpipilian o tulong, pinangasiwaan ni Lee ang sitwasyon at hinarap ang bawat isa sa kanila, na nagpakita na ang kanyang kung fu ay hindi masama upang matakot sila sa ngayon. Sa loob ng pizzeria, sinabi sa kanya ni Victor na nanghiram siya ng pera sa maling tao, at dahil hindi siya makabayad, pumunta ang mga lalaking iyon upang kunin ito. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na ipakita kay Lee ang kanyang mga larawan at poster ng ilan sa kanyang mga laban, at kung paano siya minsang nanalo ng belt. Ang plano niya ay sumali sa isang laban dahil may kilala siyang nag-oorganisa nito. Ang premyo kung siya ay manalo ay sapat para mabayaran ang kanyang utang at mapanatili ang kanyang negosyo, at sana ay may kaunting matitira para sa universidad ni Mia. Ngunit para gumana ang planong ito, humingi siya ng tulong kay Lee para sa pagsasanay, dahil ilang taon na siyang wala sa ring at medyo kinakalawang na. Dahil sa payo ng kanyang ina, hindi alam ni Lee kung anong desisyon ang kanyang gagawin. Tumawag siya kay Mr. Han, para hingin ang kanyang payo. Sharing your knowledge is a good thing. Pagkarinig nito, nagdesisyon si Lee na tulungan si Victor at tulad ng payo ni Mr. Han sa kanya, ganoon din ang ginawa ni Lee. Maaaring magsanay si Victor kahit saan, anumang oras, at sa anumang bagay na nasa kanyang kamay. Hindi niya kailangan ng mga espesyal na instrumento, lahat ng bagay sa pizzeria ay gumagana para sa kanya, at tinuturuan siya ni Lee ng ilang galaw at ilang basic kung fu strike, upang maging mas mabilis at mas maliksi sa labanan. Isang gabi, lumabas si Lee kasama ang kanyang tutor sa isang perya, kung saan nakita niya si Mia na ini-stalk ni Connor. Bagamat sa nakikita niya, hindi komportable si Mia at labis na nasasaktan si Lee, dahil may nararamdaman siya para sa dalaga. Pagdating ng araw ng laban ni Victor, walang pakialam at lumayo sa kanya si Lee, na naging dahilan upang kausapin siya ni Mia at alamin kung ano ang nangyayari sa kanya.
Inamin ni Mia na nagkita sila ni Connor dahil naniniwala si Lee na hindi karapat-dapat si Mia sa isang tulad ng dati niyang nobyo. Bagamat totoo na nasa perya si Mia, ipinaalam niya kay Lee na hindi na siya muling magkakamali, at anumang pagkakamaling magagawa niya sa hinaharap, ay gusto niyang gawin ito kasama si Lee. Sa kasamaang palad, pumasok si Victor doon sa eksaktong sandali na sila ay maghahalikan. Nang magsimula na ang laban, maganda ang mga galaw ni Victor na nagpapakitang nakatulong talaga si Lee sa pagpapabuti ng kanyang laban. Sa kabila ng kanyang edad at mga taon na siya ay nagretiro, si Victor ay tila kayang kontrolin ang laban. Isa sa mga ipinagbabawal na galaw ay ang hampasin gamit ang siko, ngunit dahil malapit nang matalo ang kanyang kalaban, inutusan ito ng ama ni Connor na tamaan si Victor na lumabag sa mga patakaran. Ito ang dahilan upang ma-knock out si Victor, at hindi lang iyon, ang kanyang buhay ay naligay din sa panganib. Medyo nakakatrauma ang eksenang ito para kay Lee, dahil nag-flashback siya sa naranasan niya noong nasaksak ang kapatid, at kung paano siya nag-freeze sa kabila ng pakiusap ni Mia na tulungan ang kanyang ama, dahilan para magalit ito sa kanya. Hindi lang iyon, pinaramdam sa kanya ng kanyang ina ang responsibilidad dahil kung hindi niya sinanay si Victor, hindi siya lalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lumipas ang mga araw at medyo nadismaya si Lee sa kanyang sarili, na halos masira na niya ang lahat ng kanyang mahahawakan. Isang araw, nang siya ay umuwi sa gabi, nakita niyang nakabukas ang bintana at sinimulang salakayin siya ng isang lalaki. Ngunit ang tila isang pag-atake ay talagang isang pagbisita ng kanyang dating master na si Mr. Han. Dumating siya sa New York para lang bisitahin sila at tingnan ang kanilang kalagayan, ngunit dumating siya sa isang napakagandang pagkakataon kung saan ang espiritu ni Lee ay umabot na sa pinakamababa. Sa ospital, binisita ni na Mr. Han at Lee si Victor na nagpapagaling, ngunit ang ayaw na makita si Lee ay si Mia na lumabas kaagad ng kwarto nang pumasok sila. Si Mr. Han na alam na ang sitwasyon ni Victor ay bumigkas ng isang lumang kasabihang Chino. Friend's problem is my problem. Ang plano ni Mr. Han ay makapasok si Lee sa 5 Districts Tournament. Siya ay may 7 araw upang magsanay, ngunit para dito, kailangang bisitahin ni Mr. Han ang isang matagal ng kaibigan. Gumawa siya ng isang maikling pagbisita sa dojo ni Daniel at nagdala ng isang maliit na regalo kay Mr. Miyagi, na hindi lamang direktang may kaugnayan sa kanyang pamilya, ngunit isang matagal ng kaibigan sa nakaraan. Humingi ng tulong si Mr. Han kay Daniel para sanayin ang kanyang alagad. Sa una ay tumanggi si Daniel, at bagamat patuloy siyang tumatanggi, alam ni Mr. Han na hindi niya tatanggihan ang kanyang kahilingan, at umalis siya na naniniwalang makikita niya muli si Daniel, ngunit sa pagkakataong ito ay sa New York. Sa kabilang banda, natagpuan ng tutor ni Lee ang lugar na kailangan niya upang isagawa ang kanyang pagsasanay, at bagaman hindi ito isang gym, ito ay isang hardin sa tuktok ng isang gusali, ngunit ito ay perpekto para sa kanyang pagsasanay. Nang nagsisimula na ang pagsasanay, ito ay nostalgic dahil halos kapareho ito ng nakita sa Karate Kid mula 2010, ngunit ang mas nakakagulat ay ang makitang sa wakas ay dumating si Daniel sa New York, na handang mag-ambag ng kanyang kaalaman kay Lee. Ang 5 District Tournament ay napakahirap. Alam ni Daniel ito at iyon ang dahilan kung bakit siya nandoon dahil hindi magiging sapat ang Kung Fu. Kung gusto ni Lee na manalo sa tournament, kailangan niyang pagsamahin ang Kung Fu at Karate. At para matutunan ang mga galaw na iyon, si Daniel ang magiging kanyang guro. Sa tulong ng kanyang tutor, gumawa ng plano si Lee upang makipagkita kay Mia sa tuktok ng gusali kung saan sila nagsasanay, hihingi siya ng tawad at ayusin ang kanilang problema. Ang lahat ay naaayon sa plano at pinatawad si Lee ni Mia. Dumating ang araw ng tournament, at ang palatuntunan ay simple. Ang laban ay matatapos hanggang sa maubos ang oras o sa pamamagitan ng knockout. Isang strike sa katawan ay 1 punto, at 2 punto naman kapag sa mukha. Ang unang lumaban ay si Lee, at dahil sa kaba ay hindi nagpakita ng buong potensyal. Ngunit nilinaw niya ang lahat, nang tinalo niya ang kanyang unang kalaban. Lahat ng laban ay hindi magaganap sa parehong araw, kaya may oras pa rin si Lee para ipagpatuloy ang pagsasanay at matuto kay Daniel. Sa ikalawang laban, mukhang mas kumpiyansa si Lee, ngunit sa kabilang banda, ginawa din ni Connor ang kanyang bahagi upang maabot ang semifinals. Ganoon din ang ginawa ni Lee at sa huling round ay hindi lang siya nanalo sa pamamagitan ng puntos, kundi na knockout niya ang kanyang kalaban.
hindi ito nakalulugod sa ilang sumusubok na saktan si Lee, upang hindi siya makarating sa finals. Mabuti na lang at ang kanyang mga guro na kasama niya ay nag-asikaso sa sitwasyon ngayong nasa finals na siya. Iminungkahi ni Daniel na matuto si Lee ng isang galaw na makapag-sorpresa sa kalaban. Naalala ni Lee ang nabigo niyang dragon kick na sinubukan niyang gawin sa paaralan. Ito ay nagbigay kay Daniel ng ideya para kay Lee, na gawin ang eksaktong parehong galaw. Dahil dito, nagsimulang magsanay si Lee sa subway, hanggang sa ganap niya itong na-master. Get back up. Under the kick. Bago magsimula ang laban, ibinigay sa kanya ni Daniel ang kanyang tree band na sumisimbolo sa pagsasama ng kung fu at karate. Pagdating ni Lee, isang masigasig na mga manunood ang naghihintay sa kanya, dahil ang ilan ay nag-consider sa kanya na isang rookie, ngunit nakapasok siya sa finals. Sa kabilang banda, si Connor na siyang nagwagi sa mga nakaraang tournament ay gumagawa din ng kanyang appearance. Nagsimula na ang tournament at tila close ang labanan, kahit panilinaw ni Connor ang kanyang galing sa pamamagitan ng pangunguna sa scoreboard. Gayunpaman, laban sa lahat ng posibilidad, isang bagay ang hindi inaasahan ng sinuman, nagtagumpay si Lee sa ilang mga suntok at humahabol sa scoreboard. Ang hindi inaasahan ni Lee ay isang direktang headbutt mula kay Connor, na naging sanhi na mawalan siya ng malay ng ilang segundo. Bumangon siya at isinagawa ang plano na kanilang sinanay. Ginamit ni Lee ang kanyang dragon kick at bago pa makaiwas si Connor, gumawa si Lee ng isang maliksi na sipa sa dibdib sa huling segundo at nanalo sa tournament. Si Connor na galit ay sinubukan siyang salakayin mula sa likuran, ngunit sinupil niya ito at pinigilan ang kanyang sarili na gumawa ng suntok sa huling segundo, nang hiniling ng kanyang master na wag itong gawin. Sa pamamagitan nito, hindi lamang siya nakakuha ng palakpakan ng publiko, kundi pati na rin ang paggalang ni Connor, kaya itinatag ang kanyang sarili bilang ganap na kampyon. Nang maglaon, pinalawak ni Victor ang kanyang negosyo at nabayaran ang kanyang mga utang. Pinadalhan din ni Mr. Han si Daniel ng pizza na may litrato ng tournament bilang pasasalamat, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Johnny at bagamat ang kanilang pag-uusap ay walang ambag sa kwento, maaalala na nangyari ang pelikulang Cobra Kai, bago ang mga kaganapan ng Karate Kid Legends. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.